Alam nyo ba na isang pag-fishing sa mga hobby ng mga Japanese? Kaya ngayong araw ay sumama ko sa mga kaibigan kong Japanese para mag-fishing dito sa Kanagawa. Paano nga ba mag-fishing dito at magkano nga bang magagastos kapag gusto mong ma-experience to dito sa Japan? Let's go! 4:30 ngayong call time namin dito sa Akasaka, Tokyo, Japan, and halos 2 oras din yung magiging biyahe natin papunta sa Miura, Kanagawa. Halos mag-aalas 7 pa nga lang ng umaga nang makarating kami dito sa port. And dahil weekdays today, wala masyadong tao. Actually, kaming 4 lang sasakay sa nirentahan naming bangka. Kasama ko nga dito yung 3 kaibigan kong sacho. Mga Japanese sacho sila, tas ako lang yung nag-iisang tambay. Normally, per head ang bayaran dito. Naglalaro siya ng 10,000 yen pataas per head. Depende pa yan sa kung anong huhulihin nyo. Bali kami, ang balak naming hulihin is aji at tai. In English, yung aji is, hindi ko alam, galunggong sa Tagalog, and then yung tai is sibling. Don't worry kung hindi ka pa marunong mangisda kasi tuturuan ka naman nila dito ng step by step. Actually, yung Nihongo ni Kuya pang N2 entry level pa lang tayo, kaya parang nag-base na lang ako sa mga ano nyo dyan, gestures. Sa fishing na to, sagot na nga nila lahat ng gagamitin nyo, lahat ng pain nyo. Basta ang dadalhin nyo na lang doon is cooler. Yung paglalagyan ng isda kung may mahuli man kayo. Ang dami ko naman sinasabi, panoorin nyo na lang yung tutorial. Nakakatuwa nga kasi automatic na rin tong fishing rod nila. So, automatic mo siyang pwedeng ibaba and automatic mo rin siyang pwedeng itaas. So, hindi ka na masyadong magre-reel. Ayan, nagkampay na nga kaming 4 bago mag-fishing. Good luck sa amin. Let's go! First catch. Medyo malaki ka. Nakaka-4 na tayo ng GG. Kung alam po ano ba itong aji, kung alam po ba ito or ewan, i-comment na lang. Double! Yushiso. Guys, naka-double tayo. Oh, dikit. Guys, yan ang laki ng mga nahuli natin galunggong. Laki na ito. Masarap na luto ito. Kakauli-uli ko lang yan. 2, 4, 6. Pakashop na ito. Pero ito yung pinakamalaki na nakita ko na galunggong. And then after 4 hours, nakarami nga tayong huli ng galunggong. And ngayon magpo-proceed naman tayo sa ibang isda naman. Nakalimutan ko yung tawag pero ang pain dito is itong parang bagoong nila and yung mga hipon. Eh ito nga pala yung ginagamit nilang hook dito. Diba sa atin alambre lang yan. Tapos ito yung hipon, lalagay mo sa pinakadulong hook kasi tatluhan yung pwede mong mahuli sa isang bagsak. So ulit tayo ulit dito na tayo pang isda. Anong klaseng isda? Actually kung tutuusin, medyo madaling mangisda dito sa Japan kasi kung ganitong mga bangka yung irerenta nyo, ituturo na rin nila sa inyo kung anong metro mo ibababa yung pain nyo kasi nandun yung mga isda. Pero hindi nyo kinain, na ano lang siya, na ipin. Tapos nakahuli tayo nung basta malaking daw karami. Grabe, sobrang laki nga. Marami na tayong nakahuli mga pinso na yan. Nagulat nga sila kung ba't ang dami kong nahuli. Pero 2 times ko na kasing nagawang mag-fishing sa bangka and maraming beses na rin ako nag-fishing sa dalampasigan mismo sa mga beach dito sa Japan. After nga mag-fishing is nag-decide kami mag-inuman and kainin na yung mga nahuli naming isda. And since fresh pa naman yung mga isda, sashimi na yung ginawa namin. Natry nyo na ba kumain ng sashimi na galunggong? Nagulat nga ako kasi sanay ako na piniprito lang yung galunggong sa Pinas o kaya paksiw. Yung isdang parang golden tilapia, pinirito namin. Yeah, kamay.
Ang sarap talaga kumain kapag pinaghirapan, no? Yun lang, J-Peeps. Thank you so much for watching. See you, Nara.